Tama yung sinasabi ni Congressman Toby Chanco. Yung investigasyon nila ni Redon dyan, Abante at Nigarin, yan ay pagtatakip, tinatakpan ang liderato ni Martin Romualdez. Kasi alam naman natin, pag pinapatawag si Saldico, sabit yan kasama si Martin Romualdez. Hindi pa ako maniniwala na hindi lulusot ang tunay na kawatan pag mag-imbestiga talaga sila ng seryoso. 15 billion pondo na punta kay Representative Saldico at party list Recto 100 billion na lugi dahil sa korupsyon sa DPWH ayon kay Tiangco. Ibinunyag ni Nabutas Representative Toby Tiangco na si dating House Appropriation Committee Chairman Elizaldico at mga kaugnay na party list groups ay nakakuha umano ng higit 15 bilyong pisong pondo mula sa Department of Public Works and Highways flood control projects ayon kay Tiangco. Kabilang dito ang 2.295 billion pesos para sa Ako Bicol Party List, 2.064 billion para sa BHW Party List at 13 billion pesos direkta kay Ko sana all. Tinukoy rin ni Ko bilang may-ari ng Sunwest Construction, isa sa mga kontratista na nakakuha ng malaking bahagi ng flood control projects sa nakalipas na 3 taon. Nananawagan si Tiangco na ipatawag si Ko bilang resource person sa investigasyon sa Kongreso upang masagot ang mga paratang. Samantala, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto sa Senado na higit 100 billion pesos ang nalugi mula 2023 dahil sa korupsyon sa DPWH projects na nagdulot ng mabagal na paglago ng ekonomiya at pagkawala ng libo-libong trabaho. Aniya, kung nagamit ng tama ang pondo, mas mataas sana ang gross domestic product growth ng bansa at mas maraming trabaho ang malikha. Tanong, sa inyong palagay, dapat bang obligahin si Representative Saldico na humarap at sa investigasyon at sumagot sa mga paratang upang ipakita na walang sacred cows sa laban kontra korupsyon? Partner Badong. Oy, maraming salamat sa pakulay, Mercy Morano. Partner Badong. Alam mo, partner, nagtataka nga ako no? Yung mga district congressman, may distrito sila. Meron silang meron talagang lugar, no? Halimbawa, First District ng Maynila. Meron silang lugar na dadalhan nila ng mga proyekto. Kaya direkta yung pakikialam nila. Pero itong mga party list partner, wala naman silang yung physical na distrito, no? Kaya mas matindi nga kung tutusin kung malupit sa pera to, lalo na to si Saldico. Kaya meron siyang 15 billion. Sa kanya siya magdi-dispose. Ang problema dyan, saan niya dadalhin? Kung saan niya pwede. Kaya yung mga pinag-uusapan natin, nakalimutan ko lang kung sino yung nagsabi pa ulit-ulit, na dinadala yung mga flood control projects dun sa mga lugar na halos walang tao, partner. Di ba? Samantalan yung mga binabaha, ang lalaking pera po niyan. Kung dadalhin mo yan sa mga, pwede namang hayaan lang yung mga tubig sa ilog, dahil wala namang mapiperwisyong tao. Tapos doon dinadala yung pera, partner. Talagang pag-iisipin mo pala, mababaliw ka na sa kaiisip eh. Sa laki ng pera at sa kakapal ng mga pagmumukha ng mga magnanakaw sa gobyerno, partner. Maraming salamat. Happy lang vlog. Sa akin talaga, dapat lang lumabas itong si Saldico. Kasi siya lang ang makakasagot sa lahat ng problema sa corruption. Insertion sa DPWH. Partner, Vimar? Oo nga eh. Ito yung ating kaninang binabanggit eh. Sa kabila ng lahat na ito, nananahimik sila. Ano tuloy ang lumalabas ngayon? Yung mga mararangyang pamumuhay nila, yun ang unang nabubulgar sa taong bayan. At bakit hindi pa nila ma-defend? Malinis yan. Galing ito sa negosyo namin. Ito, madali lang naman mga kapartner, magpakita talaga ng resibo eh. Kung may resibo ka naman talaga, after all, isa ka pang official ng gobyerno, mabilis mo lang makuha lahat ang mga kinakailangan mong ebidensya. Di ba mga kapartner? Ito, sabi, kasi marami po ngayon mga naglalabasan na mga luxurious na mga sasakyan
ng mga ganitong pangalan, ganitong mga anak, mga pamilya. Hindi po tayo magbabanggit ha, pero marami po nagkakalat po ngayon yan, no? At pag madali lang eh. Ikaw naman kung talagang matino ka, kung talaga namang wala kang itinatago, o sige, labas ko lahat mga resibo, o pakalat ko. Total, kaya ko nang kaya yung magano sa mga social media, sa mga mainstream media. O ito mga resibo, o kahit hindi na ako sumagot, ito na lang. Verify nyo na lang itong mga resibo na mga ito. O tinatanong nyo ako kung bakit hindi na ako magpapakita. Resibo na lang. Verify nyo lahat. Katulad niya, no? Na maalala nyo mga partner, itong si Congressman Pulong Duterte, di ba? Kini-question siya ni Abante na naatras naman ng kanyang dila nung nag-motion na nga sila na ipatawag itong si Saldico. Diba? Nag-motion na si Congressman Erese na ipatawag itong si Congressman Saldico. Nag-second demotion si Congressman Ungab. Nag-second demotion din si Toby Chanco. Diba? Itong mga ito, dapat sa mga nakarang ang usual na nakikita natin, pag mayroon nang nagsisikan demotion, na yan approve na kaagad yan, pero bigla na lang magsisingit, objection, yun pang nanalo yung kay Abante, na sinasabi, huwag ninyong teka muna, kina-question muna kung ano-ano. Sandali lang, sabi nga ni Congressman Toby Chanco, bakit ayaw ninyong ipatawag? Kasi siya ang tinutumbok ngayon ng ating investigasyon. Ngayon, dito naman kay Saldico, nagkakagulo kayo dyan, manahimik kayo. Ako ang gusto nyo, akong kailangan ninyo. Bilang isang congressman, sinasabi ko sa inyo, wala akong kinalaman, wala akong kasalanan, wala akong ninanakaw. Lahat ng resibo, kahit ilang page pa yan, hanapin nyo, basahin ninyo dyan. Katulad ng sinasabi ni Congressman Pulong Duterte. Tingnan niyo yung record sa DPWH para magkaalaman. Official yun. Ganun dapat. Bakit hindi nila ito magawa, mga kapartner? Yun lang ang may iwan kong tanong, mga kapartner. Pag ginawa niya, pag lumutang si Saldico kasi dyan sa Kongreso, damay dyan si Tambaloslos. Lahat sila damay-damay dyan. Actually, hindi lang naman partner si Saldico ang pinapatawag. Pati sa Senate, si Grispo, pinapatawag din ho nila. Ang problema, hindi nga po magmamaterialize kasi nga, kumukontra itong mga kakampi ni Martin Romualdez dyan sa Kongreso. Kasi pag lumabas talaga yan si Saldico sa Kongreso, talagang mapipiga siya dyan ni Kung Ungab, Toby Chanco, at talagang gigisahin dyan si Saldico. Pero kung ako naman Saldico, kung wala talaga akong kinalaman sa mga illegal na mga insertion, budget insertion, lumabas ako at magpaliwanag ako. Kung hindi siya yung pinaka-guilty, hindi ikanta niya yung the most guilty para malaman ng taong bayan kung sino talaga yung busog na busog sa kaban ng bayan. Mantakin mo, partner, no? Yung mga district congressman, partner Badong, yung natukoy mo, nagulat sila eh. Bakit nagkaroon sila ng proyekto sa kanilang distrito? Hindi naman sila nagre-request. Nung makita-kita ni Toby Chanco, yung nagre-request ng proyekto, party list pa, si Saldico. Mantakin mo ha, ikaw kongresista ka sa distrito. Wala kang alam na meron kang proyekto pala. Nang malaman-laman mo, ibang kongresista ang nagre-request, ginagawa kang gatasan ni Saldico. Parang ginamit ni Saldico ang distrito mo para magkaroon ng pondo. Mantakin po yung ilang bilyon yung napupunta kay Saldico. 13 bilyon direktang napunta kay Saldico. Ibig sabihin saan napupunta yun? Kasi ang party list walang distrito eh. Hindi sila pwedeng sasabihin nila na may flood control kami sa distrito namin kasi wala silang distrito, party list lang. Kaya naghahanap siya ng mga kongresista na ginagamit nila para magkaroon ng pundo at magkaroon ng kwarta. Mantakin mo tong 2.29 billion, hindi alam ng unong kongresista, 2 billion, hindi alam ng kongresista, a total of 15 billion. So ibig sabihin, yung 15 billion na yan na insertion, saan yan at kanino napunta? Kaya dapat itong si Saldico humarap dyan sa Kongreso kasi pag humarap to sa Kongreso, malamang sa malamang, masolusyonan na natin at mahanap na natin ang tunay na mafia at sindikato sa sandamakmak na korupsyon sa gobyernong Marcos, partner Badong. Yun nga, partner, pero kung harap, kaya nga walang kwenta yan, di ba? Sabi nga, dapat hindi nyo na nga sinimulan yan in the first place. Dahil katulad niyan, siya na nga hinihingi. Alam mo, mayabang yan si Ridon eh. Sabi niya, pag iimbitahin natin si Saldico, pagka meron
meron daw ebidensya na ilalabas laban kay Saldico. Anong ilalabas na ebidensya? Kaya mo nga iimbestigahan eh. Ang point lang, partner, kung hindi nyo rin naman kayang maliwanagan yung tao, hindi nyo rin makukuha yung katotohanan, bakit pa kayo mag-aaksaya ng pera ng taong bayan para sa investigasyon na wala namang patutunguhan? Sinong sisisihin nyo? Si Chis Escudero lang dahil senador siya? Si Chis Escudero sinasalang yung 'di ba? Tinatanong yung kanyang nagbigay ng 30 million. Tapos yung kayong pinakamarami. Alam kong na-involve lang sa Senado, dalawa si Chis Escudero at si Joel Villanueva Pero etong mga kongresista, halos lahat ay involved. Di ba, partner? Dahil halos lahat sila ay mayroong flood control projects. Dagdag ko lang, partner, yung tinatanong ni Bisdak is isang maikli na lang. Kaya yung kasyang gusto nila para walang paper trail. Yun yung walang paper trail pag cash. No. Walang ebidensya. No. Walang ebidensya. Grabe grabe kalupit nitong kanilang ginagawa, no? Nakakayamot talaga mag-isip kasi tinutumbok na ng lahat-lahat ng mga ebidensya, ng mga circumstances, pero ayaw pa rin, gusto pa rin talaga pagtakpan, gusto pa rin iiwas yung kanilang mga Panginoon. At partner Bag, tama ka dyan eh. Kaya nga nilayasan ito kaagad ni Congressman Toby Chanco eh. Nung mapansin niya na talagang ayaw na nga niyang gamitin yung salitang muro-muro, no? Kumbaga sarsuela na lang gamitin natin. O kalukuhan lang, di ba? Itong ginagawa nila dyan. Kaya dapat lang, hindi na nila ituloy, nag-aaksaya na naman sila ng pera ng taong bayan eh. Kasi yung mga objection, yung mga motion, ayaw din naman nilang pakinggan, ayaw din naman nilang iunor. So, para saan yung ginagawa ninyong investigasyon? Para purihin kayo dyan isa-isa? Abay, kung ganun man lang din pala, wag na rin dapat puntahan niya ng ating mga congressman na mayroong bit-bit ng mga ebidensya kasi paikutin lang nila, palalabasin pa nila ngayon dyan yung mga tunay na nagmamalasakit sa taong bayan, sila mamaya ang lalabas na may mga kasalanan dyan, mga partner. Kaya tama yung sinasabi ni Congressman Toby Chanco. Yung investigasyon nila ni Ridon dyan, Abante at ni Garin, yan ay pagtatakip, tinatakpan ang liderato ni Martin Romualdez. Kasi alam naman natin, pag pinapatawag si Saldico, sabit yan kasama si Martin Romualdez. Hindi pa ako maniniwala na hindi lulusot ang tunay na kawatan pag mag-imbestiga talaga sila ng seryoso. Pag seryosong investigasyon, kaya maganda dito na lang tayo sa Senado manood, wag na natin panoorin yung mga buhaya dyan sa Kongreso na inimbestigahan nila yung sarili nila.